Mula nung nanalo yan talaga ang plano. Hindi siya bababa. Katulad ng tatay niya, what we saw is a very presidential person, no? That her courage, her strength, no? She's made of steel, just like her father. We need to thank Bongbong Marcos for his rottenness because he has really given Inday that platform to really showcase. You know, a drug addict, that's exactly what they do. They destroy everything and everyone around them. Ano nangyari sa mga kabataan? Anong pinapakita natin sa mga anak natin na ang namumuno sa bansa ay isang drug addict na age of information pa ngayon. So nakita nila yung chupa-chupa-ero na video na yon. Wala siyang paikot-ikot, walang bullshit, di ba? Hindi ka tuloy itong bullshitter na Marcos na ito. Mantakin mo, sa International Transparency and Corruption Index Perception, nasa top 3 tayo. Can you imagine kung gaano ka-dog poop itong taong ito? Diba? My God, blaming it on social media. Idiot, diba? Idiot. Dadagan, mahal dito news update. They were criticizing the speech of the Vice President that it was like a grade school speech daw, diba? Pero that grade school speech, nagkandaripas yung drug addict at biglang nagpuntang Cebu. Nagpuntang Bicol, diba? And not only that, no? The stock exchange experienced a resurgence, no? Yes. 7-month high na nasa ICU na nabuhay. Ganun ka-powerful si Inday. Na ganyan in a very beautiful way. In a very beautiful way na talagang trusted siya ng taong bayan, ng business sector, nagkaroon ng confidence. So anyway, that really eats on me kasi yung sa barangay development program, 'di ba? Kakonti-konti lang, hindi mo pa binigay, 'di ba? Tapos convert mo yung 500 million, ma'am. Kinukonvert ko ngayon. It can already fund 30 depressed, isolated, disadvantaged na mga barangay na napag-iwanan kalahating siglo, walang kalsada, walang electrification, walang tulay, walang mga health center. That can already fund 30 barangays, Ma'am Lorraine. Imagine ano? Pero because nga hayok sa kapangyarihan ito. Ay, kasi we have to accept, first of all, number one, no? Hindi yan bababa sa 2028. Obvious. No, takot siya. Diyos ko naman, I mean, at this point, mula nung umupo yan, mula nung nanalo yan talaga ang plano. Hindi siya bababa. Katulad ng tatay niya, patagal ng patagal sila dyan. Yan ang plano niya, no? So, he's doing everything right now. Kaya ang ganda nung sinabi ni Inday, no, na she's not a vengeful person. Hindi siya vindictive. Pero, may mananagot. Tama yun. Tama yun kasi yan ang tama. Just do the right thing. No? Kung what is just, what is fair, do the right thing. And yan ang sinisigaw ng taong bayan. Ibawi mo kami. Nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So sisimulan na namin. So yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito ay personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration.
Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko, hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para sa akin, yung gender, wala yan. Nasaan yan? Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din doon. Kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nila lang eh. Kanina yung sagot niya ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, naging personal yung desisyon nito, bagamat walang prior consultation ang kanyang pagpapahayag. Bilang ama, nagbigay din ng advice ang kanyang tatay pero hindi pa niya na-reveal kung ano ang naging reaksyon ni Pangulong Duterte. And then, yung tanong kanina sa kanya ay hindi naman nakabatay sa gender, no? Mas naririnig ko nga yung kay Pangulong Duterte, Ma'am Noreen, not about gender eh. Yung kanyang sinasabi na hindi para sa mga mahina ang loob ang pagiging presidente sapagkat pagdadaanan mo ang pinakamalulupit na mga pagsubok at mga pagwasak sa iyong pagkatao, lalo na doon sa mga kritiko at mga makakalaban mo sa politika. I was not of any memory or recollection na mayroong binabanggit si Pangulong Duterte na minamaliit niya mga kababaihan. Magre-react na naman dyan ng mga Gabriela, no? Misogynist, no? Parang lalaki lang ang macho. So, misogynist, pero tahimik sila sa rape ng mga Sa rape NPA ng sa mga, mga anak natin. Misogynist. CPP-NPA. I think mas ang concern ni Pangulong Duterte kay Inday Sara ay ang susuong ka sa politika ng pagiging Pangulo, napakadumi ng politika sa Pilipinas. So, kailangan malakas ang loob mo at tingin ko handa na si Vice President Sara Duterte that even a non-traditional ally in the persona of Miss Corina Sanchez sa kanilang segment sa television, ni Pinky Web, sinabi niya si Ma'am Noreen, doktor to eh, sa ating katawan napakahalaga po ang puso na matibay sapagkat it carries the body, it carries our own existence aside from the brain. At kasunod sa ating puso ay kailangang matatag din ang ating legs para makatayo ka palagi. At kagaya ni Inday Sara, ni Inday Sara Duterte, kahit anong ibato mo sa kanya, tayo pa rin siya nang nakatayo at may deklarasyon pa na tatakbo ako bilang presidente. Hindi sila nang uuyam, hindi sila nang iinsulto, they are appreciative of the strength shown by the character and persona of Vice President Sara Duterte, Ma'am Noreen. Yeah, and why not? No? Truly admirable, no? Billions, trillions have been spent and an entire government machinery has been used, no, to destroy her. And yet she's standing. No, totoo yung sinabi niya, no? You may, what did she say? You may something me alive, something, but you will find me unbowed. Something like that, no? So, you can drag me to hell. You can drag me to hell, but you will find me unbowed. So, yes. So parang what we saw is a very presidential person, no? That her courage, her strength, no, she's made of steel, just like her father. Truly admirable. Kaya nga, in a very real way, we need to thank Bongbong Marcos for his rottenness because he has really given Inday that platform to really showcase, no, to the Filipino people her strength of character that is highly needed as a president. No, tsaka alam mo that a lot of people might not believe that hindi alam ni PRRD, hindi ninyo plinano yan. You know that the relationship is so different, no? Kasi with Mimi, with most Mimi with my father, father's daughters, we're very different, di ba? Malambing ka and etc. Very unconventional yung relationship nila in that Inday is really her own person. Nobody can decide for herself. Obvious ba? Look at what she did. No? Her father told her run for president. She said no. It was a sure win, di ba? So parang for her, it's very important that she make up her own mind on her own. Di ba? So you can really see that she's really her own person. No? Agree.
quite the opposite of this one here, no? This drug addict. Very weak. Mahalaga yung character, ma'am. Sabi mo nga, character is destiny. Yeah. And leadership is built on character. Yeah. Kung wala kang matino na pag-uugali, maayos na attitude at maayos na pagdadala ng sarili mo, hindi ka pwede maging leader. Kasi mag-aabuso ka ng kapangyarihan. Yeah. Leadership comes with the responsibility. Leadership goes with authority. Yeah. Kung abusado ang iyong karakter, magnanakaw ang iyong hilig, at ikaw ay bisyo at hindi ang tao ang mahalaga, walang saysay ang pagiging lalaki mo o yung pagiging sikat mo o pagiging mayaman mo sa politika dahil hindi ka maglilingkod sa kabutihan ng mamamayan. Exactly. Ang wala kay Bongbong Marcos Jr., maliban po sa wala talaga itong alam sa pamumuno dahil hindi naman talaga siya dapat namumuno, bastante ito sa happy-go-lucky life, nakisalayaw, Jeprox, party here, party there. Hindi po paglilingkod ang gusto nito eh. Nagkataon lang na pangalan niya ang Ferdinand Marcos na pangalan, kaya siya pinilit ng pamilya na siyang palusutin. Pero ang karakter niya hindi po built for leadership. Kaya magkaiba sa Sara Duterte. At, Built for what? Kaya, go ahead, ma'am. Eric, built for what? Si Bongbong. Yeah. Built to abuse and built to Snort. proliferate vices. Yeah. Issue at kabalbalan, hindi kabutihan ng kanyang bit-bit para sa bayan natin. You know what, Eric, no? I thought it was a joke, but now I'm thinking about it. What was he built for? He was built to destroy. Yeah. Really, destroy lives, destroy... You know, a drug addict, that's exactly what they do. They destroy everything and everyone around them. That's why it was so dangerous for us to have placed him in that position of power. Power without that responsibility, without anything, talaga an empty vessel, abusive, a drug addict. That's why he used it to destroy our country. No, Correct. talagang in the BSP now, 'di ba? Yung sinabi na ng BSP, grabe, no? Yung bangko. Surrender naman, no? This is the first time na narinig ko ang Ever. Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi niya ilang beses, no? Give up, surrender, no? surrender, ilang beses na naming ibinaba at kinontrol ang interest rate para lamang ang mamumuhunan ay lumago, magpumasok ang negosyo, and yet wala pa rin. I think it's no longer about monetary regulation or market regulation. No more, It's yeah. now all about governance. Gobyerno na ang problema eh. So, malamang ipapatawag na naman ito ni Lisa at ni Marcos. Ni Lisa, lalo na, itong statement ng governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kahit ano ang hilot mo sa regulatory function, sa monetary and market aspect, kung bulok ang fundamental ng panggobyerno at ang direksyon ay pabagsak at palugmok at hindi ang paglago ng ekonomiya na nakabatay sa maayos na politika at liderato, walang magagawa ang monetary intervention regulatory powers ng market or ng economic components mo kung gobyerno na mismo ang nagtutulak na lumugmok ang ekonomiya. And that's exactly what Marcos is doing, sabi mo, Ma'am Lorin. He is built to destroy. Yeah. At parang si Satanas, yung sa Biblia, ma'am, paborito ni Pastor yan palagi ni Pastor Kibuloy na i-mention sa mga pagpupuna sa mga maiinit na issue na kagaya ng CPP, NPA, NDF. Ang demonyo, si Satanas, ay parang ang kanyang mission ay he came to steal, kill, and destroy. Yun po ang Satanas. Sa Biblia po yan. And ito po ang katotohanan na sinabi mo, Ma'am Lorraine, pag wala kang karakter, pag hindi ka lumaki sa tamang pag-uugali, wastong pagtingin, kung ano ang dapat na pagdala ng kapangyarihan at otoridad, hindi ka pwede maging pinuno. And that is what Marcos is lacking. Karakter. Si Sara Duterte po, babae man siya, kahit anak siya ni Rodrigo Duterte, pero ang kanyang pagiging matapat at matatag sa pagserbisyo, she was able to prove it independent of the shadow of her father, although she takes inspiration and she takes lessons sa mga ginawa ng kanyang tatay, pero napatunayan ni Sara Duterte na kaya niyang mamuna at magdala ng kapangyarihan at liderato dahil may karakter siya, Ma'am Noring. Meron tayong isa pang clip, Eric. Sige, ma'am. Ganda ng Sige. interview. In terms of yung problema na
na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon, konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga... Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte, 6 years yun, 6 years kay BBM, konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang lalong gumulo nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Nabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito nga na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang ta og paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024, tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Ganda. Ma'am Lorraine, maganda, no? Pero gusto nating bigyan ng historical support yung posisyon ni Vice President Sara Duterte. It took almost 28 years for Singapore to be built from scratch. Nang sila po ay naging isang bagong bansa mula sa separation nila from Malaysia. And nangyari yon
dahil strong governance, strong leadership sa pamumuno ng the great Lee Kuan Yew. Tama po si Vice President Sara Duterte, it will take at least isang henerasyon o dalawang henerasyon ng cycle ng gobyerno upang mabago mo ang mga fundamentals na nabubulok ng isang lipunang binulok ng isang uri ng politika kagaya ng politika nila Marcos. Ma'am Lorraine, your take on that sa sinabi niya na natatakot siya, natatanggapin na ng mga Pilipino at mga batang henerasyon na okay lang na maging mahirap dahil yan naman talaga ang ating sitwasyon, ano pa magagawa natin? Tapos hindi na natin kukwestiyonin ang mga pang-aabuso at pagnanakaw at mga pandurubo na ginagawa ng nasa kapangyarihan, parang naging normal order na bulok at magnanakaw ang gobyerno at walang pakialam sa kabutihan at ikaunlad ng kanyang mamamayan. How do you look at that point niya na dyan siya natatakot kung kaya nag-decide siya na makialam at gumuhit ng linya na tumakbo bilang presidente? Napakaganda, no? Napakaganda, Eric, mga kababayan, because it really shows that she really has the heart of a true leader, no? Na hindi lang pera ang nasa isip niya or material stuff, kundi the things that really matter, no? Our children. We are building our country. How can you build a country kapag kayong moral values wala na dyan, no? Hindi pwede yon. Ang Japan ay malakas na bansa dahil sa kanyang mga mamamayan. Meron silang dangal, meron silang integridad, hardworking, disciplined, humble. So gusto ko yan sa leader na hinahanap ko. Ganyan na ganyan din si PRRD, no? Na imagine, no? Ano ibig sabihin? Gusto ko to talaga kay Inday. I was so happy when I heard this. No? And she's really like that. Pagkausap mo siya, lagi siyang babalik doon sa mga bata. Kasi yan ang yaman, yan ang priceless treasure natin. No? So, what Marcos did, ang kagandahan kasi ni Marcos, no? Maniwala kayo't hindi, maganda ang leso. Magaling talaga si Marcos. Talagang buti nangyari siya. Kasi there are a lot of ways you can learn, di ba? Pwede kang matuto sa masamang experience at saka sa mabuting experience. Ito napakasama ng experience na ito. Na ano nangyari sa mga kabataan? Anong pinapakita natin sa mga anak natin na ang namumuno sa bansa ay isang drug addict na age of information pa ngayon. So nakita nila yung chupa-chupaero na video na yon. At saka alam nila yung tungkol kay Paolo Tantoco na namatay. In other words, drugs, no? Drugs, sex, alcohol, partying. What does that do to the youth of our country? Kaya nga ito si Marcos has really torn the moral fabric of our country. That's why I'm so happy to be hearing this from President Inday Sara, no? Really, a presidency like that, she's saying her presidency will be a moral presidency. Kasi nga ang nangyari kay Marcos talaga, winasak niya talaga yung mga ang kakapal na mga mukha na wala silang kahihiyan. Parang lahat tayo talaga parang ewan ko sa inyo, pero pakiramdam ko para akong ginagahasa ng putang ng to. No? Parang shocking. Hindi lang siya, no? Ang Kongreso. Kami ni Eric, naramdaman namin yon. Agad-agad naramdaman namin yung bigat ng kamay na I was so shocked talaga. Nagtanong kasi sa panahon ni PRRD, dapat magtanong ka, dapat magganyan ka, dapat sagutin ng opisyal ko. Ano yung tinatanong ng media, no? Totoo ba, Martin Romualdez, na ang budget mo sa travel ay 850 million? Ayan, na-detain kami dahil doon. Biro mo, so grabe, di ba? Grabe, anong ibig sabihin? Hindi kami pwede magtanong? I really felt like all of these years, no, under Marcos, parang ginagahasa tayo. At lahat tayo talagang nagugulat at nakikita natin, no, yung mga images na talagang nakaukit na yan talaga sa collective memory natin, collective consciousness natin. Yung mag-asawa na nagsi-CPR sa taas ng roof, yung mga batang nalunod at namatay dahil kay Marcos. 'Di ba? So talagang
napakaganda na nakakarinig tayo ng ganito sa Vice. At saka alam natin yun, hindi yun salita. Kasi yan ang character ni Inday. Hindi siya masalita. Di naman, di ba, panagsasalita siya. Wala siyang paikot-ikot. Walang bullshit, di ba? Hindi ka tulad itong bullshitter na Marcos na ito. Ngingiti-ngiti, no? Tapos hindi daw siya nandun para mamalitika. I mean, it's very stark. The contrast is so stark na napakaliwanag. But look at Inday, no? When she's speaking, you can really already tell. And not just that, no? Kasi si Marcos, napakasakit na karanasan na dinaanan natin. So matuto tayo, no? Tingin ko ang isang pagkakamali natin, naniwala tayo kay Inday na botohin natin ito, na hindi tayo nag-isip sa sarili natin. So ngayon matuto tayo na bumoto sa sariling isip natin, wag dahil sinabi ni ganon or sinabi ni ganyan, di ba? So a lot of lessons have been learned. So, ay, nako Eric, ang ganda na sinabi ni Inday. Sobrang ganda talaga. No? What do you think? Kasi po ang plataforma na sinakyan ni Bongbong Marcos Jr. para makuha niya ang pagtitiwala ng mga nakaranas ng mabuting pamamahala sa ilalim ni Pangulong Duterte ay ang plataforma ng continuity. Yeah. Yun po tinutumbok ni Vice President Sara Duterte. Yeah. It was not about unity, it was about continuity that Marcos Jr. played upon. Pinaglaruan niya po yung sinasabi niya, pagpapatuloy ko ang mga success stories na yan, yung build, ayusin natin yan. Kasi nasa pipeline na lahat yan, mas lalo pa nating build better and build more na hindi nangyari. Dahil ang nangyari, nakaw more. Kurakot more, hindi build more. Na hindi niya sinabi nung kampanya. Pangalawa, ang sinabi niya, ang mga success story like National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang pagpapalakas ng agrikultura, ang pagsusulong ng mga panimulang industriya, ang paglago ng ekonomiya at ang strong rule of law laban sa kriminalidad, terorismo, sindikato at mga kurakot. Sabi niya, ipagpapatuloy natin dahil yan ay mga mabuting ginawa ng nakaraang gobyerno. Pero ang lahat ng yan, binaliktad niya. Kaya tayo nabubulok. At kaya nga, mula doon sa nasa top 5 tayo na mga umuunlad na ekonomiya, in the last 6 years na namuno si Pangulong Duterte sa buong Asia-Pasipiko ng mga rehiyon, ang Pilipinas ay umangat. Ngayon po, ay kasama na natin sa pinaka-bottom level, pinakababa, ang Myanmar at Cambodia. The most corrupt countries in Asia, Myanmar, Cambodia, and Philippines. Wow! Ayos, Marcos. And then Eric, what did Marcos say? Ang sabi niya, perception lang daw ito. Dahil yan sa mga negatibo na mga lumalabas na fake news sa social media, kaya dapat kasuhan yan si Eric at si Jason sa kasi mga fake news nila ang nagpapabagsak sa ekonomiya, tarantado. Ang data at ang realidad at ang datos, ang impormasyon ay hindi mo pwedeng paglaruan kasi nararamdaman yan ng taong bayan. Mantakin mo, sa International Transparency and Corruption Index Perception, nasa top 3 tayo ng pinakamalala ang pangungurakot. Tapos Eric, ang sinabi niya, at least hindi tayo top, di ba? Something like that. Imagine, would you like that in a leader? Would you like that in a leader? A leader has to be aspirational. But can you imagine kung gaano ka-dog poop itong taong ito? Di ba? Akala ko ito's fake news eh. And then I saw, oh my goodness, it's true pala. At saka, But he said it without shame. Di ba ma'am? Dahil daw maraming mga Pilipino ang nag-i-engage sa false information. No! It's not about false information. Baliktad no? It's about actual information. Kung bakit alam ng tao. Dahil simula pa nang umatake ka sa mga Duterte at pinadukot mo si Pangulong Duterte, mahigit 5 trillion pesos worth ng investments and securities in the market na kapital ang nawala. Dahil unstable ang politika. Ang politika na matatag ay kadugtong ng matatag at sumusulong na ekonomiya. Ang politika na marumi at politika na magulo na ikaw man ang pasimuno ay kadugtong din po ng lugmok at gumagapang na ekonomiya. They are parallel and proportional. Ibig sabihin, pag malala at magulo ang politika, ang ekonomiya sumasadsad. Pag panatag ang politika, stable ang liderato kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte, ang mga taong bayan, ang investor at negosyo at ang foreign perception and pati po ang foreign partnership sa iba pang mga gobyerno
malago at masigla. Na siya ang nangyari, mantakin mo Ma'am Noreen, mga kababayan. Isisisi mo ba sa social media ang pagkawala ng mahigit 2 million Chinese tourists every year, worth $1.8 billion of income, dahil sa iyong tapang-tapangan, ang bulastog na policy mo na inuudyokan ka ni Joe Biden at ng Amerika, nakala mo ay bata-bata kanila sa digma-digmaang postura mo sa China. Anong nangyari sa atin? 2 million tourists na Chinese doon na napunta sa Thailand, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. Yeah. At ang mga investments nila for the last 2 years, 32% increase of investment, lahat napunta sa Thailand, Vietnam, Malaysia, at Indonesia, zero to the Philippines. Why? Because of erroneous government direction, mali at baluktot na politika na ang epekto niya, ekonomiyang sumasadsad. Not about the Facebook, not about the YouTube, na tinumbok ni Vice President Sara Duterte. Kailangan nating mapigilan yan. Kailangan ma-reverse natin yan. And 6 years may not be enough. But at least maaayos natin ang mga dapat ayusin at idudugtong natin sa susunod pang mga gobyerno upang magtuloy-tuloy ang pag-aayos ng ating bayan. Ma'am Lorraine. Yeah, one more thing, no, yung character niya na yon, no, that he's always looking for excuses but he doesn't take full responsibility. Imagine how ridiculous, no, to blame the economy on social media. What an idiot, no? I mean, like, really, what an idiot and a half talaga itong taong ito. Compare that with the Vice President who delivered a very beautiful speech where she's asking for forgiveness so many times over. Parang umamin siya, di ba, na she took full responsibility for what had happened to our country because she endorsed Bongbong Marcos, di ba? Yeah. Wala siyang, and the way she apologized, no, was very beautiful, talagang heartfelt na, and so humble na patawad, talagang ilang beses siya humingi ng patawad, and then I cannot kneel before each and every Filipino, but di ba, I mean, there's a big difference, and that is a good leader. A good leader says it's my fault, takes full responsibility, like PRRD. I take full responsibility, di ba? So, pero ito, my God, blaming it on social media. Idiot, 'di ba? Idiot. And then while he's stealing our country blind, habang nag-hemorrhage ang bansa natin, ang may kasalanan sa masamang ekonomiya, hindi yung pagnanakaw niya, hindi yung pandarambong mo, hayop ka. Isinisi mo pa sa Facebook, Bob. Correct. Gago, ano? Yeah. May last video clip tayo because we're going to wrap up and then babawi tayo in the next episode. Yeah. Ito yung sana makuha natin itong video clip na sinabi niya na may napupusuan na siya sa kanyang Vice President. Oh, yeah. Kapag tuloy-tuloy ng kampanya, pero kailangan daw niya ito kasi pag tuloy-tuloy siya na maging Pangulo, mag-focus siya sa governance and leading the country mula sa pagkakalugmok, iaahon ito kasama ang buong gobyerno. Pero hindi pa babayaan ang mga dapat managot at mga dapat papanagutin at dapat singilin sa katarungan. Kaya yun ang kanyang isang iaatang sa balikat ng kanyang napupuso ang magiging Vice President.